Hello, Captain Fan! Sobrang maiiyak at matatouch ka dito mga kasembreros ha, sa ginawa ni Sir Alden at ang kanyang buong staff mga kasembreros. So talagang ito po ay fulfilling doing his purpose mga kasembreros sa buhay. Pero bago yan, bibitinin ko na naman kayo mga kasembreros. Si Mami Min no, at saka ang kanyang apo na si Baby Kiona ay nag-grocery no sa Landers mga kasembreros no. Masaya ang maglola na nag-grocery mga kasembreros, if I'm not mistaken kahapon kasi kagabi niya ito na post eh. So Landers PH RC Ecafil sabing ganun dito mga kasembreros. Tapos kunwari si Baby Kiona ay walang ginawa kundi ang sumakay sa sa stroller. So dito sa grocery stroller mga kasembres or sa cart no ng Landers. Tapos si lola niya ni si Mamita no si Mami Min mga kasembres ay namimili kunwari ng mga na mga pang grocery items mga kasembreros. So meron dito sa prutasan, sa gulayan, sa snacks, sa basta iba-iba. So alam niyo na yung mga kasembreros. So naka-glasses dito si Mami Min. Tapos of course ay may mga alahas din no, ang nanay ng phenomenal box office cinema queen. Tapos alam ko part siya ng endorse. Part siguro siya ng ng Landers na as endorser mga kasembreros. So ito po ay pictures siya na pinagtagpi-tagpi or pinagdugtong-dugtong mga kasembreros ni Mami Min no, na kung saan ay masaya sila pili ng mga items mga kasembreros saan. Hindi ko lang alam kung kasama si Ma'am Catherine, pero palagay ko hindi na kasi busy na si attorney sa kanyang shoot no, sa kanyang taping mga kasembreros. Baka baka nagla-lock-in din minsan or minsan din nakakauwi si Ma'am Catherine sa kanilang bahay dahil nga sa taping. And hindi ko lang alam kung saan din yung taping nila ginaganap mga kasembreros. Secret lang. And baka dito lang din sa Pilipinas no. Tapos hindi lang natin alam kung kasi ang ginagawa minsan ng mga ng mga ganyan. Kunwari, di ba, may bahay or may area silang pagdadausan ng taping, paggagawa ng taping. So, rerentahan nila yan, yung area na yan for 1 month, for example. Tapos, ang renta niyan, so yun. Kasi may time din ako narinig si Alden nga ba yun? So, parang yung isang bahay ay nirentahan nila nung parang ginaganapan ng teleserye yata yun. Tapos, nung nirentahan yun, yung pamilyang yun lumipat sa isang bahay na kung saan ay accommodation din po nung director, ng production team mga kasembreros nung teleserye nga na gumagawa. So parang ganun ang ginagawa nila mga kasi. So sila Ma'am Catherine, so ganun din siguro ang ginagawa no. Baka nirentahan lang din yung area and then nagla-lock-in sila doon. So may mga tent no, pag doon sila natutulog, doon sila So palagay ko si Ma'am Catherine kung malapit sa mga hotel ay doon sila naglalagay. Pero palagay ko rin, kung kakayanin ay umuwi talaga si Ma'am Catherine no, sa kanilang bahay mga kasembreros after ng taping nila. So baka every 2 days or every 3 days or something like that mga kasembreros. So hindi lang natin alam kasi of course hindi man tayo ang may hawak ng kanyang schedule araw-araw. So yun po. And then ito, next item natin. So, ito na nga nakakaiyak na nakaka-touch ito mga kasembreros kasi graduate na yung mga working students din no ng Binyan na Macdo mga kasembreros. So, talagang grabe no. Maliban sa foundation or sa AR Foundation na scholarship foundation ni Sir Alden ay yung kanilang mga workers, mga estudyante mga kasembreros ay nakagraduate na. Alam niyo po, sobrang nakaka-touch itong ganito kasi yung edukasyon ng isang estudyante, ng isang kunwari working student ka, mahirap no. Nagtatrabaho ka tapos nag-aaral at the same time. So yung term pa lang na working student ka mga kasembreros, sobrang sobrang fulfilling, sobrang inspiring at saka nakakantig talaga ng puso mga kasembreros. And sabi nila dito
sa Macdo Binyan Highway mga kasombrero. Sabi niya, a big congratulations to our working graduates from everyone. Parang 10 yata sila dito nakagraduate mga kasombreros. So pinost nila ito kahapon. From everyone at McDonald's Binyan Highway, we salute your dedication. Tapos exclamation point. You've shown perseverance, pride, and heart in every shift. Every smile you've shared, every order you've perfected, and every shift you've given your all has created countless feel good moments for our guest. Today we honor you, not just as a graduate but also the hard work, resilience, and memories you've brought to our Mac family. Thank you, Yan. Tapos may heart marks. Keep shining, keep serving, and here's to more milestones in success. Always remember, you'll always be part of McDonald's family legacy, and we can't wait to see the amazing things you'll achieve next. Padayon and kudos to all the working students. Tapos, tinatry kong i-save yung mga pictures nila mga kasombreros eh. So, marami mga kasombreros. Parang 10 yata sila dito na graduates mga kasombreros. Talaga nakakantig, no? Ako ay hindi ko maiwasang mapaluha mga kasombreros dahil sa achievement ito. And hindi lang kasi itong parang temporary na achievement. It's a lifetime success para sa kanila na unang-una sa lahat, no? Working students sila, tapos nagtrabaho sila sa isang Alden Richards, di ba? So parang it's something na you should be proud of, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na mga henerasyon or someone na isi-share mo sa iyong mga kamag-anak or sa iyong anak mga kasombreros. So in random order na lang ito, no? Congratulations kaya Kirstine Bandula, kaya Macy Gray Genesis, kaya Zaiki Adante. So para graduation ceremony tayo dito. No? Pero kidding aside, talagang gusto ko mention yung mga pangalan nila kasi sobra nakaka-fulfill mga kasombreros. Kay Ayesa Panday, kay Ronville Marco, kay Roxanne Porcion Kula, Jenica Manalang, kay Yuri Laigo, RJ Defante, Pauline Monteverde, Lilac Goodrich, Justin Hernandez, and so yun na actually mga kasombreros. Meron pa, sorry, loading ang aking wifi mga kasombreros, medyo mahina ang signal natin ngayong araw. Si Erwin Likudan, tapos ay hindi ko lang parang 10 yata sila, no? But correct me if I'm wrong mga kasombreros. Kasi 11 pictures ito eh. So tapos yung isa dito ay congratulation picture. So 10 sila mga kasombreros. So yun po, talagang congratulations sa mga graduate, and hindi lamang siya achievement na ngayon. Kasi lifetime talaga nila ito magdadala mga magkanak man sila, magkapos sila. Masabi nilang ako ay nakagraduate, no? Sa awa ng Panginoon at sa dedication na rin mga kasombreros at hard work na kanilang ginawa, no? During pagtatrabaho nila sa kay Sir Alden mga kasombreros. So talagang nakaka-proud, no? Yung kanilang achievements, and of course yung isang Alden Richards na porsigido ba na matulungan at tumulong especially sa education. So big salute talaga kay Sir Alden mga kasombreros na he does what he wanted mga kasombreros, and he does what he says. So big salute kay Sir Alden. So congratulations sa mga graduates natin. And then ito, next item natin, prayer. Ito muna. So next item natin mga so ito, no, si Ma'am Catherine ay na-repost lang actually ito ng isang admin mga kasombreros. Para naka-peach yung kanyang damit mga kasombreros. Tapos parang tinawag siya ni Melay Cantiveros, parang nagbeso-beso sila dito. Pero ang alam ko, nasa preview PH, preview pa niya ito na dito na cover magazine yata, parang gumagawa siya something like that mga kasombreros, no?
Tapos, umattend siya dito ng kanilang fan meet yata ito na naka-peach siya. Parang yun yung color theme ng event nila mga kasambreros. If I'm not mistaken, last year ito na preview nila or itong January. So, matagal na ito nga kasi na-repost lang po no, ng admin. So, kung kaya alam natin din ang details nito. So, ang ganda ni Phenomenal Box Office Cinema Group. So, dito unang napansin yung kanyang yung nagkaroon siya ng laman-laman mga kasambreros ng dito na nagkaroon ng laman kasi di ba dati sobrang sobrang payat mga kasambreros. So, ngayon ay talagang sobrang ganda niya Phenomenal Box Office Cinema Queen. So dito na nagsimula and hanggang ngayon ay of course no, bagay na bagay sa kanya ang kanyang katawan mga kasambreros. And then ito, last item natin of course ng panalangin ni Sir Alden mga kasambreros na inaantay din natin. Sabi niya ito, Dear God, thank you that your power is greater than anything we may face in this life. No fear, no sickness, no obstacle. No struggle is bigger than you. You are the Almighty, the one who speaks and it is done. When life feels uncertain or overwhelming, remind me that you are still on the throne, fully in command. I don't have to be afraid because you are with me. As John 1 John 4 verse 4 says, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Let that truth anchor my heart today as I walk forward in confidence and trust in your unmatched power. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, talagang inaabangan din natin ito mga kasambreros, no? Na panalangin ni Pops Alden. So, Amen and Amen. Alright, so yung actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 19, 2025. Nako, Wednesday na po. Half of the week na po mga kasambreros, no? Kay bilis ng panahon at ng araw. So, sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros ha. Ang title po natin ay Mas Mabuti Pa sa Buhay. Psalm 63 verse 3, Because your loving kindness is better than life, my praise or my lips shall praise you. Napakaganda po nito mga kasambreros, no? Kasi ang sasabi na ating Panginoon dito ay yung loving kindness ba ng Panginoon mga kasambreros ay mas dakila, mas maayos, mas mabuti, mas mainam, mas beneficial mga kasambreros sa ating buhay or kesa sa yung kanyang kabutihan ba, loving kindness. So ang loving kindness ng Panginoon ay hindi basta-basta mga kasambreros, may loving na may kindness pa. So pag parang dikit mo, pinagsama mo ang dalawang mabubuting karakter, isang karakter pangalan ng Panginoon, di ba? Grabe amazing mga kasambreros ang nagagawa sa ating buhay. How much more yung dalawa yung kanyang kabutihan. Sinasabi niya po ni King David dito na dahil sa kabutihan, no, dahil sa kabutihang loob, dahil sa awa, dahil sa pag-ibig, no, ng Panginoon mga kasambreros na mas mainam pa kaysa sa buhay mga kasambreros ay papupurihan natin siya gamit ang ating mga bibig mga kasambreros na my lips shall praise you. So ang pagpuri, no, pagdakila sa Panginoon mga kasambreros ay hindi lamang ginagamitan no ng bibig kundi ng sarili nating actions no at pamuhay in general. So in Psalms chapter 63, we find King David in the wilderness of Judah seeking solace and communion with God. David is joined by a small group of loyal followers who have accompanied with him in exile mga kasama. So dito po ay nasa desperate moment si Haring David mga kasambreros. Kumaga pa nasa down moment si Haring David mga kasambreros. So that is why as he always does naman mga kasambreros na he was after God mga kasambreros because sobrang lapit ng puso ng Panginoon mga kasambreros kay Haring David, and David himself was also recognizing and glorifying God mga kasambreros nung siya po ay nabubuhay. And ngayon sa langit, no, David is in heaven glorifying, magnifying God forever. So, ang Psalm 63 verse 3 is a profound expression ng understanding ng steadfast love
ng Panginoon, mga kasembreros, na nagsusurpass ng anumang kayamanan, ng anumang kaligayahan, ng anumang kagalakan ng buhay, mga kasembreros, na pwedeng i-offer ng buhay na ito sa mundo. So kumbaga pa, hindi mo siya maihalin tulad sa mga ginto, sa mga pera, sa mga material things, sa mga bahay na magaganda, sa mga kotse na bago, sa mga sasakyan na bago, sa mga garang mga damit, and so on, mga kasembreros. So, ang good things na ito, yung mga kayamanan, yung mga material things, tama naman ito, mga kasembreros. Wala namang masama. Ang masama lang kung paano natin sila gamitin at kung paano natin sila ituring. So, ginagamit ba natin sila at tinuturing ba natin silang gamit? O itinuturing natin silang parang Diyos na natin, mga kasembreros. So, not necessarily na niluluhuran natin yung kotse natin, yung bahay natin, yung pera, niluluhuran mo. Pero kapag naubos na yung oras mo at panahon sa ganyang mga bagay na sige, magkamal pa ng pera, trabaho pa, overtime, nangutang ka ng kotse, tapos sige, sabay overtime kasi yung kaltas ay kailangan pambayad dun sa utang na kotse. So mga ganong tipo, that's one way of idolatry, mga kasembreros. Yung hindi man literal na luluhuran mo ang isang bagay or sasambahin mo ang isang bagay, yung paglalaan mo ng oras at panahon. Ngayon, kadalasan, mga kasembreros, nagiging alipin ng tao ng salapi. Hindi man nila literal na nalalaman at nanonotice iyon. Parang ganito lang yan kunwari, bibili ka ng bagong cellphone, tapos ang halaga ay 25,000 or 15,000. Tapos ang utangin mo yan, di ba? So, ang gagawin mo ngayon, magtatrabaho ka, mag-sideline ka, magkukumahog ka sa pagtatrabaho, overtime dito, overtime doon. So, ganon. So, hindi mo alam, hindi mo namamalaya, nagiging alipin ka na pala ng salapi. Nagiging alipin ka na ng cellphone mo na yon kasi nga, uubusin mo ang oras mo sa pagtatrabaho para makabayad ka dun sa utang. So, same goes with other things, no? Like yung jowa mo, for example, wala ka ng panahon sa pagbibibliya kasi jowa ka naman parati. Social media, no? Kapag scroll ka na lang scroll parati, wala ka ng panahon sa pagbibliya. Mas inuuna mo pa at mas may panahon ka pa sa social media, sa panonood ng kung ano-ano, and then yung anything, mga kasembreros, ay na pagiging itinuon mo yung oras sa panahon mo doon at saka effort mo sa lahat ng panahon ay doon po tayo nagkakasala at nawawalan tayo ng panahon sa pagbibiblia, sa tanang paggawa ng kanyang kalooban. So, yun yung ibig sabihin po ng idolatry, na ayaw ng Panginoon, mga kasembreros. Hindi man literal natin na luluhuran natin yung pera o luluhuran natin ang cellphone, mga kasembreros. So, yun ang masama at mapanganib, mga kasembreros, na hindi natin nalalaman na mali na pala yung ginagawa natin, pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng ganoon. So, medyo bulag tayo dun sa katotohanan na hindi tayo nagbabago because alam natin tama. Ang pagkakaalam natin tama, pero mali pala, mga kasembreros. So, it is a recognition, yung verse na Psalm 63 verse 3, it is a recognition that the love of God is the most valuable and fulfilling experience one can have. So, ito yung pinaka-fulfilling, pinaka-satisfying, pinaka-full of purpose, pinaka-meaningful, mga kasembreros, na pwede ma-experience ng tao, ang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya minsan parang nahihirapan na akong explain parang hindi mo na kailangan i-explain pa yung karanasan mo, yung experience. Of course, kailangan natin ikwento yung ganito yung nararamdaman natin, very satisfying, very fulfilling yung karanasan natin at saka nararamdaman sa Panginoon. Pero minsan kasi yung mga taong curious, mag-join na lang sila. So parang ganun ba, magbasa ka na lang ng Biblia para ikaw mismo, malalaman mo, mababasa mo, at kung first hand information ba, kasi ikaw mismo nagbasa ng Biblia, kasi ikaw mismo nag-join sa panalangin, kasi ikaw mismo ay nag-church, no? Kasi ikaw mismo ay gumawa sa kalooban ng Panginoon, or naghayo ka, no? Sumama ka sa mga ka-churchmates mo para mag-share ng gospel. So, iba kasi yung, yes, tama naman na tulad neto, nung nagsasalita ako, nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, ay tama naman po, no, na tayo po ay nagbabahagi ng nagbabahagi ng salita ng Panginoon, and then kayo po ay nakikinig. Tama po yun. But sometimes we need to experience ourselves yung kabutihan ng Panginoon para tayo rin na magiging testimony, tayo rin na magiging testigo ba? Magiging testifying, living, mga kasembreros, na mortal being sa ibang tao, sa ating pamilya, sa ating kapatid, asawa, magulang, and so on. So, parang magkakaroon ka ng lakas ng loob na mag-share din ng gospel, mag-share ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoong Hesus
sa ibang tao because you yourself na-experience mo. So, na-gets ba natin? So, ganun po siya mga kasambreros, no? Sometimes, mas powerful at impactful yung ikaw mismo na experience mo kaysa sa naririnig mo lang parati. So, ganun siya mga kasambreros. Experience nga, di ba, is the best and greatest teacher. So, kung maranasan mo mismo sarili mo, you can fully explain in detail na ganito ang pakiramdam, ganito ang experience, no? Kakaiba talaga. So, parang ganun ba mga kasambreros, no? Have you ever pondered, sabi ito, the psalmist is making a declaration that they will exalt and praise God above all else because His love is the ultimate source of joy, comfort, and fulfillment. So, yun siya mga kasambreros, no? Ang pinaka-source ng lahat ng fulfillment at kalagalakan at lahat-lahat ng good attributes mga kasambreros ng ating Panginoon. So, ang sasabi dito na steadfast love ay sa Hebrew po ay chesed, no, embodies God's unwavering covenantal love towards His people. So, napakaganda ito mga kasambreros kasi tayo po ay nire-remind ng Panginoon ng kanyang dakilang pag-ibig, no, loving kindness. And sa ating final thought dito, embrace the opportunity to connect with the ultimate source code of life. So, di ba mga code tayo ngayon mga kasambreros? So, ang password ay si Lord mga kasambreros. Dive into the digital space of your soul and upgrade your relationship with the divine or kay Lord mga kasambreros. Let your heart's firewall be open to receive the signals of love and grace. Will we allow this divine software update to transform your virtual existence and bring you closer to the ultimate programmer? So, ang pinaka-ultimate na computer at saka life programmer mga kasambreros ay si Lord, no? Kung ako sa inyo ay simulan na natin magbasa ng Biblia sa ating sarili-sariling mga pamilya, because sa ating sariling tahanan and so on mga kasambreros, kasi you yourself will experience the loving kindness ng Panginoon mga kasambreros na masasabi nating mas mainam pa at mas fulfilling mga kasambreros, mas full of meaning, no? Kesa sa buhay, which of course, no, yun naman talaga mga kasambreros ang nararapat. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nakapagpagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka meaning and purpose ng ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.